Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Labis-labis ang sayang na darama ni Mia nang sa wakas ay dumating ang araw ng pinakihintay niya, ang araw ng kanilang kasal ni Victor. Hindi na siya makapaghintay na maging asawa to. Hindi mapagkit-pagkit sa labi niyang pagkatamis-tamis ng ngiti habang inaayusan ng makeup artist. Panay din ang suyap niya sa wedding gown na ipinagawa pa niya sa isang sikat na fashion designer. "Wow! You look so fabulous, Mia!" Puri ni Mimi na ginawa niyang maid of honor. "Thank you," aniya at pinuntahan ang wedding gown. Pinasadahan niya yon ng daliri habang nakangiti. Finally, ikakasal na rin ako sa taong mahal ko. Maingat niyang isinuot iyon. Tinulungan siya ng kaibigan at nang nag-ayos sa kanya. Lalong humanga si Mimi matapos itong masilayan ang hitsura. "Ganyan bang nagagawa ng ikakasal?" Lalong gumaganda. Napangiti siya. "Halika na, baka naghihintay na sila sa atin." 2 hours pa friend bago ka ikasal. 2 oras pa ba? Sorry, excited lang. Lumabas na rin sila ng silid. Dumiretso sa kanilang sasakyan at nagtungo sa simbahan. Sa labas ng simbahan sila naghintay na dumating ang nakatakdang oras. "Kinakabahan ako, Mimi." "Relax. Ganyan talagang ikakasal at hindi lang ikaw nakakaranas niyan." Napabuga siya ng hangin. Simula nung pumayag si Victor na makasal sa kanya, ay kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Magkakaroon sila ng mga supling at matututunan siya nitong mahalin. Aalagaan niya to at pagsisilbihan ng buong puso. Natawnaw niya ang paglapit ni Yoli, isa pa niyang kaibigan. Magsisimula na. Titig nito nang buksan ni Mimi ang bintana ng sasakyan. Muling dumagungdong ang dibdib niya, dulot ng excitement. Maingat siyang lumabas at nakaantabay sa kanya si Mimi. Tulad ng sinabi niya, isinarado ang pintuan ng simbahan at nang buksan muli ay dahan-dahan siyang pumasok. Ang ina niya'y nag-aabang sa kanya sa bukana at tulad din niya, walang pagsidlan ang kagalakan nito. "Congratulations, anak." Bati agad nito matapos siya nitong salubungin. "Salamat, ma." Daig pa niya ang isang prinsesa na naglalakad sa red carpet at sa dulo niyo'y naghihintay ang Prince Charming. Maswerte siya dahil ang isang Victor Ramirez ang mapapangasawa niya. Gwapo na, mabait pa. Pinapangarap ng kababaihan sa loob at labas ng company nila. Marami siyang naririnig na bulong-bulungan ng mga babaeng empleyado ng kumpanya. May crush ang ilan sa binata. Isa siya dati sa nagpapa-charming dito. Nakikiagaw na maambunan kahit suyap lang nito. At ngayon nga, ay magiging asawa na niya to. Ladies, back off. Anang isipan niya matapos magmuni-muni. Habang papalapit siya sa harap ng altar, ay lalo niyang napagmasdan ang mukha nito. Ay may katangusan nito ng ilong, mapulang labi at 2 biloy sa pisngi na nakadagdag pogi points nito at ang tantalizing eyes nito na nakapukaw dati sa puso niya. Matangkad, moreno, maganda ang pangangatawan. Nakita na niya tong nahubad dati. Hindi man karamihan ng abs nito, pero sapat na yon upang tumulo ang laway niya. Hindi makahinga si Victor habang papalapit si Mia. Gustong-gusto na niyang mag-back out ngunit pinipigilan siya ng ina. Alam nito kung anong nangyari. Ang ina na lang niya ang kanyang sinabihan ng mga problema. Ang katabi naman niyang ama ay tuwang-tuwa dahil nakabingwit daw siya ng malaking isda. "Paano na sa Angelica? Paano ng girlfriend ko?
Paano siya pakikiharapan ng maayos kapag nagkita kami sa office? Anas niya. Siniko siya ng ama na nagpabalik sa isipan niya sa realidad na sitwasyon. Pilit siyang umiti kay Olivia. Subalit pagdating kay Mia, ay hindi niya ito sinulyapan. Hindi niya kayang magpanggap. Oo, papakasalan niya to. Ngunit nagipit at napilitan lang siya. Marahil kung hindi nangyaring insidente sa kapatid niya, wala siya sa ganoong sitwasyon ngayon. Tila napaso siya na maramdaman ang pagkapit ni Mia sa braso niya. Inignora niya yon hanggang sa magsimula ng seremonya ng kasal. Subalit wala roon ang isipan niya. Iniisip niyang pagkikita nilang muli na Angelica. Ilang araw siyang hindi pumapasok at hindi ipinapaalam dito ang dahilan at ang pagpapakasal niya sa anak ng CEO. Tiyak niya magagalit to ng husto. Sino bang matutuwa sa ginawa ko? Nabaling ang mukha ni Mia sa kanya. Anong sinabi mo? Wala. Malamig niyang tugon. Natapos ang seremonya ng kasal at inanunsyo na ng pari na sila'y mag-asawa na. You may now kiss the bride. Napalunok siya ng laway at napatitig sa babaeng kaharap. Ngiti-ngiti ito na ikinaiinis niya. Talaga bang kasama to? Ha? Iho, hagkan mo ng iyong asawa. Bulong ng pari. Napilitan na siyang hagkan to, pero pinadikit lang niya ang labi sa labi nito. Sa pagtingin niya sa taong nasa loob ng simbahan, may nahagip ang kanyang mga mata. Isang malungkot na figura. Angelica? Gusto sana niyang habulin to, ngunit isang kamay ang humarang sa kanya, si Olivia. Nagpasalamat to sa kanya dahil tinupad niya ang isa sa huling kahilingan nito. Nangunot ang noo niya. Tila ba'y may ibang nais ipahiwatig ang ginang, naudlot ang pagtatanong sana niya dahil sa paglapit ng isa sa kaibigan niya. Kung labis-labis ang kasiyahan ni Mia, siya na may parang dinudurog ang puso niya. Nasaksihan pala ni Angelica ang kanilang kasal at yun ang gumugulo sa isipan niya. Mahal na mahal niya ang dalaga at hindi niya kakayaning mawala to. Ngunit ngayong alam na nito at nasaksihan pang kanilang pag-iisang dibdib, matatanggap pa kaya siya nito? Unang gabi bilang mag-asawa ni Mia at Victor. Pagkatapos umalis sa mga bisita, ay umakyat na siya sa silid, naligo at nagpabango. Isang manipis na damit ang sinuot niya at kampanteng humiga sa kama. Naghihintay sa pagpasok ni Victor. Ngunit namuti na lamang ang mata niya ay hindi pa to pumapasok. Ano kayang nangyari roon? Dali-dali niyang kinuha ang bathrobe. Ibinalabal yon sa katawan at agad na lumabas ng silid. Hinanap niya sa apat na sulok ng bahay ang asawa, ngunit hindi niya to matagpuan. Nilapitan niyang isang maid na kasulukuyang nagtatapon ng basura. Tinanong nito kung napansin si Victor. Nakita ko pong umalis siya, ma'am. Nanlambot ang tuhod ni Mia sa narinig. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik na lamang sa silid. Pagkapasok, ay inapuhap niya ang cellphone at tinawagan si Mimi. Sinabi niya rito ang kasulukuyang nangyari sa kanila ni Victor. Siguro ganyan lang siya sa una. Siyempre naninibago si Victor, kaya pagpasensyahan mo na lamang. Pampalubag loob na tugon ng nasa kabilang linya. Alas 8 na ng umaga nagising si Mia at pagmulat na mata niya si Victor agad ang hinanap niya. Ngunit wala pa rin to. Sa paglabas niya sa silid ay nakasalubong niya to. Where have you been? Umaga na ah. Wala kang pakaalam. Hindi porke asawa mo na ako ay magagawa mo na akong itali. Nagtatanong lang naman ako. Mag-impake ka na ng mga damit mo. Ani to at pumasok sa silid niya. Sumunod siya sa mukhang ng pagtataka. Bakit? Doon tayo titira sa bahay. Paano si Mommy? Wala siyang kasama rito. Ipinagpaalam na kita sa kanya at umuo siya sa gusto. Pwede mo siyang bisitahin kahit kailan mo gustuhin. Wala siyang nagawa kundi sumunod dito.
Kahit nag-aalala para sa kaligtasan ng ina, ay may saya siyang nararamdaman. Kaunting damit at personal na gamit lang ang inilagay niya sa bag. Tulad ng sinabi ni Victor, pwede siyang bumalik dito kahit anong oras niya gustuhin. Bago sila umalis, ay nagpaalam muna siya sa ina't nangakong bibisitahin to. Habang nagbabiyahe panay ang sulyap ni Mia sa asawa, naroon nga ang presensya nito, ngunit ayaw man lang siyang kausapin. Nasa 1 oras silang nagbiyahe bago nakarating ng tahanan ng asawa. Agad silang sinalubong ni Aling Bining at Mang Gary at nasa mukha ng huli ang kagalakan nang makita siya. Ako na magdadala ng gamit mo, paunlak ni Mang Gary. Hayaan mo siya pa. Ngayong nandito na siya sa pamamahay natin, huwag niyo siyang itrato na prinsesa. Kung kinakailangan magtrabaho siya 24, gawin niyo. Anak naman. Ako ang masusunod, Papa, dahil ako nang kumakayod sa pamilyang to. Sarkastikong tugon nito sa ama na ikinatahimik nito. At ikaw, dalhin mo na yung gamit mo sa loob. Maglaba ka pa't maglinis ng buong bahay. Utos nito kay Mia. Daig pa ni Mia na binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Ngayon inapagnilay-nilay na niya kung bakit siya inalis ng asawa sa poder ng ina para alilain at pahirapan. Napasulyap siya sa ina nito, humihingi ng suklolo, subalit hindi siya nito ipinagtanggol. Tiningnan lang siya nito at sumunod sa anak papasok sa loob ng bahay. Halos magsugat na ang mga palad ni Mia habang matyagang nilalabahan ang malaking kortina na kinuha pa niya sa silid ni Victor. Pagkatapos niyon, ay may lalabahan pa siyang mga bedsheet at kumot. Unang araw pa lang niya, ngunit dusa na agad ang dinaranas niya. Hindi siya nagsalita o nagreklamo dahil para sa kanya ay tungkulin niya bilang asawang mga gawaing yon. Kunot noo siyang pumasok sa loob ng bahay matapos may isampay ang mga nilabahan. Uupo na sana siya nang tawagin siya ng asawa. Pinapupunta siya nito sa silid. At dahil doon ay napangiti siya, ngunit mali palang hinala niya. Pinapaplansya nito ang polo na susuotin nito. May lakad ka? Biglang naitanong niya rito. Pinukol siya nito na masamang tingin. Bakit? Pagbabawalan mo ko? Kanting tugon nito. Hindi. Hawak ang plansya ay maingat niyang hinagod yon sa damit. Marahan ang gawa niya at hindi niya alam na inis na si Victor sa kanyang makupad na pagkilos. Ano ba? Nananadya ka ba talaga? Ngangang napatitig siya rito. Bakit? Di ba sabi may plansyahin kong damit mo? Oo nga, pero utang na loob, bilisan mo naman. Bulyaw nito sa kanya na pinanlakahan pa ng mata. Nanginginig na binilisan na niyang pamamalansya. Kahit papaano, ay marunong siyang mamalansya kahit may katulong sila sa bahay. Nakikita niya kung paano gawin ang bagay na yon at dati na rin niyang ginawa yon na mawalan sila ng katulong sa bahay. Ang kupad mo? Sabi nito matapos niyang iabot ang damit. Napakagatlabi na lang siya at hinabol ng tingin ang papalabas na asawa. Pagkaalis nito ay tila papel siyang bumagsak sa higaan. Hindi niya namalayang nakatulog na siya dahil sa pagod. Ni hindi man lang niya nagawang makapagpalit ng damit o kaya'y kumain. Nakatulog siya sa gilid ng higaan na nakakawit ang 2 paa. Naalimpungatan siya nang makarinig ng tila nagwawala. Agad niyang iminulat ang mata nang maulinigan ang boses at nakita nga niya si Victor na nasa mukha matinding galit. Pesting buhay to? Inabot na nga ako ng malas. Malas pa din pala dito sa bahay. Abay, may prinsesa na tutulog sa higaan ko. Ako pa ngayon na mag-a-adjust? Hinaklas nito ang unan at kumot na nasa uluhan niya. Sorry, nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan. Kanina ka pa? Pinuko lang siya nito na masamang tingin habang inilalatag ang kumot sa sahig. Bakit yan ka matutulog? Tanong niya. Na binaliwala ang masamang tingin nito, tumayo siya. Dito ka na lang. Wag na, diyan ka na lamang.
Nakakahiya naman kasi sa'yo. Malungkot na tiningnan lang ni Mia ang asawa. Ganito bang kabayaran sa ginawa ko sa kanya? Ang itsapwera ako? Saad niya sa sarili at tahimik siyang lumuha. Sana'y hindi na lang niya tinanggap ang alok ni Mommy. Sa kabila na malamig na pakikitungo ni Victor kay Mia, ipinagpatuloy niyang responsibilidad bilang isang asawa rito. Kahit alam niyang pinapahirapan siya nito'y hindi siya umaangal. Sari-saring mabibigat na gawain ang ipagawa sa kanya. Ultimong pag-iigib ng tubig na kahit may pantubig sa bahay ay ginagawa pa rin niya. Si Victor na may palaging hating gabi kung umuuwi at madalas pang lasing. Abala si Mia sa pamamalansya ng damit ni Victor na makatanggap ng tawag mula kay Mimi. Sandali niyang iniwan ang plancha at masayang kinausap ang kaibigan. Kamustang buhay may asawa? Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Dapat ba niyang sabihin na nangyayari sa kanya? Very happy. Sagot niya. Minabuti niyang ilihim ang hirap na dinaranas niya sa feeling ni Victor upang hindi na ito mag-alala. Sinabi niyang mabait ang pamilya ng asawa at ganun din ang huli. Tinatrato siyang isang prinsesa na kabaligtaran sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Natapos ang pag-uusap nila ni Mimi, iniisip niya kung tama bang sinabi niya, kung tama bang pagtakpan niya si Victor sa maling pagtrato nito sa kanya, hanggang sa hindi niya namalayan ang pag-agos ng luha. I'll do anything para mahalin niya ako at hindi ako susuko. Ngayon pa na asawa ko na siya. I won't give up. Kung kinakailangan magpaalipin ako sa kanya, gagawin ko. Mahalin niya lang ako. Mabilis niyang pinahid ang luha gamit ang daliri at sakay muling binalikan ang ginagawa. Pagkatapos niyang mamalansya ay lumabas na siya ng silid upang kuhanin naman ang timba. Bago umalis si Victor, ay inutos na pinuoy ng tubig sa mga timba sa loob ng banyo. Ngumiti siya nang maraanan si Aling Bening sa sala. Iha, magpahinga ka muna. Tawag nito sa kanya. Okay lang po ma, may gagawin pa po kasi ako. Puno ng tubig sa banyo, kaya magpahinga ka muna. Tumindig ito at lumapit sa kanya. Alam kong pagod ka, pagod na, pero kinakaya mo pa rin. Halika, maupo ka muna upang makapagkwentuhan naman tayo. Hinila nito ang kamay patungo sa sofa at pinaupo siya. Nag-aalinlangan pa siya sa pag-upo roon. Sa mahigit 1 buwan na niyang naninirahan doon, hindi kailanman pa siya napaupo roon dahil pinagbabawalan ni Victor. Tanging sa bangkong yari sa kahoy lang siya nakakaupo. Kahit ang panonood ng TV ay pinagbabawal din nito. Kapag araw ay kailangan may gagawin siya minu-minuto. Maging ang pagtatanim ng mga gulay sa likod bahay ay ginagawa niya. Iyon ang pampalipas oras niya kapag natapos na siya sa gawaing bahay. Matapos niyang umupo ay ginagap nito ang palad niya. Hinaplos-haplos iyon. Mia anak, ako nang humihingi ng tawad sa pagkapasakit ni Victor sa'yo. Nahihiya ko sa mga pinagagawa sa'yo, lalo na sa ina mong si Olivia. Batid kong alam mo na hindi ka gusto ni Victor bilang asawa. At kung marahil hindi nangyaring insidente kay RJ, ay wala ka ngayon dito. Hindi ka sana nahihirapan ng husto. Nangunot ang noo niya. Ano pong ibig sabihin niyo ma? Napahinga to na malalim. Nangailangan kasi kami ng malaking halaga dahil na aksidente si RJ. Ginamit namin yung pagbayad sa bill sa hospital at sa taong nabangga ng anak ko. You mean ma, humingi siya ng financial kay mami? At kapalit yun ang pagpapakasal sa akin? Nahihiyang napatango ito. Hindi nito alam ang inaalok ng ina niya kay Victor. At maging siya rin ay walang kaalam-alam na humingi pala ng tulong ang binata sa ina niya. Buong akala niya, kaya nito tinanggap ang inaalok ng ina niya dahil sa kumpanya para maging presidente to ng kumpanya. Anak, pasensya ka na talaga ha. Ako ang nahihiya sa ginagawa sa'yo ni Victor. Wala naman akong magawa.
Dahil totoo naman ang sinasabi niya. Siya ang nagpapakain sa amin. Siya ang kumakayod. Ma, wala po kayong kasalanan. At hindi sapat na dahilan na siyang nagpapakain sa inyo para sabihin niya yung mga bagay na yon. Kayo po ang ina at may karapatan kayo bilang isa na kung ano man ang tinatamasa niya ngayon. Kung hindi po dahil sa tiyaga mong paglalako na kakanin noon, hindi po mararating ni Victor ang sinapit niya ngayon. Nagsalubong ang kilay ng ginang. Paano mo nalaman na naglalako lang ako ng kakanin noon? May pagtatakang tanong nito. Napaawang ang bibig niya at nagpaupohap ng sasabihin. Salamat. Nagtanong-tanong lang po ako, ma. Huwag po kayo mag-alala, ma. Gagawin ko po ang lahat at hindi po ako susuko. Hindi po ako magrereklamo, ma. Napakabait mo naman palang bata. Sana lang mapansin ng ano kong sakripisyo mo. Huwag ka rin mag-alala. Kapag wala ritong ano ko, tutulungan kita sa gawaing bahay. Napangiti siya. Kahit paano, ay masaya na siya dahil alam niyang may karamay na siya. Masaya rin siya sa nalamang hindi kampi ang ginang sa anak. Matapos ang masinsinang pag-uusap nila ni Benning, ay naging masigla ang katawan niya. 3:00 pa lamang ay nagtungo na siya sa palengke upang mamili ng mga lulutuin. Siya rin ang pinamalengke ng asawa na noong unay muntikan na niyang ikinasuko. Hindi siya sanay sa palengke. Bumabaliktad ang sikmura niya sa tuwing nakakaamoy ng isda. Ngunit sa katagalan ay nasanay na rin siya. Pagkarating sa bahay ay nagulat siya na maratnang naroon na si Victor. Ang aga mo yata. Hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Alisin ko pa lang naman. Bakit nga palang tagal mo sa palengke? Iyang lapit-lapit lang nun ah. Sita nito na hindi man lang siya tinulungang buhatin ang kanyang mga pinamili. May aksidenteng nangyari sa tapat ng palengke kaya napakarami ng tao. Naglakad na nga lang ako papunta rito eh. Lumapit si Mang Benning sa kanya. Anong aksidente yun, nak? Akin na yan, ako na magdadala. Kinuha nito ang isang plastik na puno ng gulay. Banggaan po, ma, at may patay ho yata. Nagkatingin na lang ang mag-ina at hindi nakakibo si Victor.